Panibagong araw naman mga lods, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, sa video natin kahapon, pinakita ko sa inyo na may mga crack na yung nililimliman ng ating bulik na inahin. So ngayon, titingnan natin siya kung may napisa na ba o ilang piraso na yung lumalabas sa mga eggshell niya. Tara mga lods, samahan nyo ako. Yan nga mga lods, muling sisilipin natin kung mga lumabas na yung sisiw dun sa itlog niya. Kasi nung tiningnan natin siya, may mga crack na, di ba? So ayan nga, papasok tayo sa kulungan ng ating inahin na naglilimlim. Yan nga ay tahimik ang ating inahin at hindi man lang siya nagagalit sa atin. Yun, sa wakas mga lods, meron ng napisa na mga sisiw. Yan, ang kulay nito ay parang kulay parang kulay kalawang, yung ganun ang kulay niya. Hindi naman siya itim, parang kulay kalawang talaga siya. Tapos ito nga, ayan, kulay brown siya. Medyo mahina pa sila kasi kakapisa pa lang sa itlog nila. Then i-check natin yung iba pang itlog kung buhay ba siya or bugok na. Kasi kung bugok na siya, aalisin natin dyan sa pugad niya. Yun nga mga lods, dahil pang umaga yung pasok natin sa trabaho, hindi na natin napapansin yung mga itlog niya, kung nababasagan ba siya or malinis pa rin. So nakita nga natin ngayon na andudumi ng itlog niya kasi yung ibang itlog nabasag na doon. Kaya yan, maraming nabugok sa mga itlog niya dyan. Kaya nakakapanghinayang kasi ang tagal natin hinintay, 18 to 21 days ang hinintay natin dyan. Pero eto nga, halos karamihan bugok ang kinalabasan. Dadalawa lang yung napisa sa kanya. Yan nga mga lods, chine-check natin na maigi. Baka nagbabakasakali tayo na may makita pa tayo na mais-ayos na itlog at maaari pang mapisa. Pero pag wala talaga, aalisin na natin lahat yan, pati yung dalawang sisiw, at ipapalit natin yung itlog ng puti nating inahin na ayaw rin maglimlim. Yan, kung nakikita nyo sa labas ng net natin, andyan yung puting babae natin. Yan, ilang beses na yan na nangingitlog, halos nasa 15 piraso na, pero ayaw pa rin niya maglimlim. Tumigil na siya sa pangingitlog. Talagang wala siyang balak maglilim. Kaya ang gagawin natin, ililipat natin dun sa inahing bulik natin na may mga napisa na. Kailangan maalis natin agad yung sisiw bago pa pagbaba nyo, kasi pag bumaba na yung mga sisiw at yung inahin, hindi na natin mapapanliman yung mga itlog ng puting inahin natin. Yan nga pala yung puti natin, galing farm yan at bigay sa atin nung kaibigan natin para paramihin daw natin. At yung mga pakawala natin na inahin, ipapasok natin dyan sa kubo natin na malaki para sa pagpares natin dun sa ating broodcock. Yung ating galang inahin ay 5 piraso yun. Pagsama-samahin natin dyan,
At isa lang ang broodcock na ilalagay natin dyan para maparami natin yung lahi niya. Kasi kung isa lang yung isasalang natin, matagal ang magiging proseso sa pagpaparami natin. At dyan nga mga lods, kahit anong alog natin dyan sa mga itlog, talagang malalaman nyo na wala talagang laman yung itlog na yan. Alog na alog siya. Tapos pero pinapakiramdaman pa rin natin kasi yung iba naman kasi na buo na, medyo pag inalog mo, umaalog din siya. Tapos idikit mo sa tainga nyo, maririnig yung huni ng sisiw dun sa loob ng itlog. Dalawang lason nga dyan, tsaka pakibilisan. May lalasunin lang akong tirador ng pulutan. Paabot ng inasal para medyo espesyal. Di ko kayo titigilan hanggang di mangatal. Napakabait yung bulik natin na yan. Kahit hawakan mo siya na naglililim siya, hindi siya nanunuka. Hindi katulad ng ibang inahin natin na kapag kukunin mo yung itlog niya ay manunuka talaga. Yan nga, at natapos na natin piliin yung mga itlog. Ang gagawin natin dyan sa itlog na mga bugok ay ibibigay natin dun sa alagang nating aso. Kasi yung aso ko na nakatali dyan banda sa likod ay pinapakain natin ng mga itlog yan. Kaya yan ang gusto niya. Halos ang nakuha natin na bugok sa inahin natin na yan ay nasa 9 na piraso mga lods. Napakaraming nabugok at dadalawa lang yung napisa sa kanya. Kaya doon lang tayo aasa doon sa isang naglilimlim natin na inahin. Baka sakali doon magkaroon tayo ng mga 4 o 5 man lang na mapisa doon. Kasi